ang Batas ng Diyos, Tuldok.org. Appendice 8F. Ang serbisyo ng komunyon. Ang huling hapunan ni Jesus ay ang Paskwa. Ang serbeyong ng komunyon ay isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng inilalantad ng sering ito. Isang simbolikong pagsunod na inimbento upang palitan ang mga kautusan o ng Paskwa. Hindi kailanman iniutos ng kautusan ng Diyos ang paulit-ulit na seremonyang tinapading ng imposibleng sundin ng alisin ng Diyos ang templo. Hindi kailanman iniutos ng kautusan ng Diyos ang templo. Hindi kailanman iniutos ng kautusan ng paulit-ulit na seremonyang inilalantad ng Paskwa. Ay hindi kautusan mula sa Torah at hindi isang kautusang pangtemplo na malaya o hiwalay sa templo. Isa itong seremonyang pantao na nakabatay sa maling pagkaunawa sa ginawa ni Jesus sa kanyang huling Paskwa. Ang huwaran ng kautusan, tunay na hain, tunay na dugo, tunay na dambana. Sa ilalim ng kautusan, ang kapatawaran at pag-alaala ay hindi kailanman iniugnay sa mga simbolo na walang hain. Malinaw ang pangunahing huwaran. Ang kasalanan ay tinutubunan kapag ang tunay na dugo ay inihaharap sa tunay na dambana sa lugar na pinili ng Diyos para sa kanyang pangalan. Levitico 17:11. Deuteronomio 12:5-7. Totoo ito sa araw-araw na mga hain, mga handog para sa kasalanan, mga handog na sinusunog, at pati sa kordero ng Paskwa mismo. Exodo 12:3-14. Deuteronomio 16:1-7. Ang pagkain ng Paskwa ay hindi malayang serbisyong pag-alaala na pwedeng baguhin ng tao. Ito ay isang iniutos na pagsamba na may tunay na kordero, walang kapintasan. Exodo 12:3. Ang bawat sambahayan ay dapat kumuha ng kordero ayon sa utos ng Diyos. Exodo 12:5. Ang kordero ay dapat walang kapintasan, lalaking 1 taong gulang. Tunay na dugo, hinahawakan ng eksakto ayon sa iniutos ng Diyos. Exodo 12:7. Dapat nilang kunin ang dugo ng kordero at iparin sa mga haligi ng pinto at sa biga sa itaas. Exodo 12:13. Ang dugo ang magiging tanda. Lulusot lamang ang Diyos kung saan may tunay na dugong inilagay. Tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. Exodo 12:8. Dapat nilang kainin ang kordero kasama ng tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. Deuteronomio 16:3. Hindi sila dapat kumain ng tinapay na may pampaalsa, kundi tinapay ng kahirapan sa loob ng 7 araw. Tiyak na oras at kaayusan. Exodo 12:6. Ang kordero ay papatayin sa dapit hapon sa 14 na araw. Levitico 23:5. Ang Paskwa ay sa 14 na araw ng unang buwan sa takdang panahon. Nang maglaon, isinentro ng Diyos ang Paskwa. Hindi na maaaring ihandog ang kordero sa alinmang bayan, kundi sa lugar na kanyang pinili, sa harap ng kanyang dambana. Deuteronomio 16:5-7. Ang buong sistema ay nakasalalay sa templo. Walang simbolikong Paskwa na walang hain. Paano inalaala ng Israel ang pagtubos? Ang Diyos mismo ang nagtakda kung paano aalalahanin ng Israel ang paglabas mula sa Ehipto. Hindi ito sa simpleng pagninilay o simbolikong kilos. Ito ay sa taunang serbisyong Paskwa na kanyang iniutos. Exodo 12:14. 14 mula 24 hanggang 27. Tatanungin ng mga bata, ano ang kahulugan na serbisyong ito? At ang sagot ay nakatali sa dugo ng kordero at sa mga gawa ng Diyos noong gabing iyon. Exodo 12
mula 26 hanggang 27. Nang natatayo ang templo, sumunod ang tapat na Israel sa pamamagitan ng pag-akyat sa Jerusalem, pagkatay ng kordero sa santuaryo at pagpagkain ng Paskua ayon sa iniutos ng Diyos. Deuteronomio 16 mula 1 hanggang 7. Walang propetang nagsabing balang araw ay papalitan ito ng isang pirasong tinapay at isang higop ng alak sa mga gusaling nakakalat sa mga bansa. Hindi ito alam ng kautusan. Ang alam lamang nito ay ang Paskua ayon sa itinakda ng Diyos. Si Jesus at ang kanyang huling Paskua. Malinaw ang mga ebanghelyo. Nang kumain si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa gabing siya'y ipinagkanulo, iyon ay Paskua. Hindi isang bagong seremonyang para sa mga Gentil. Mateo 26 mula 17 hanggang 19. Marcos 14 mula 12 hanggang 19. Lucas 22 mula 7 hanggang 15. Lumalakad siya sa ganap na pagsunod sa mga kautusan ng kanyang ama at ipinagdiriwang ang parehong Paskua na itinakda ng Diyos. Sa hapag na iyon, kumuha si Jesus ng tinapay at sinabi, "Ito ang aking katawan." At kinuha niya ang kopa at nagsalita tungkol sa kanyang dugo ng tipan. Mateo 26 mula 26 hanggang 28. Marcos 14 mula 22 hanggang 24. Lucas 22 mula 11 hanggang 20. Hindi niya inaalis ang Paskua. Hindi niya kinakansela ang mga hain. At hindi siya sumusulat ng bagong mga batas para sa mga serbisyong panrelihiyon ng mga hentil. Ipinapaliwanag niya na ang kanyang kamatayan bilang tunay na kordero ng Diyos ang magbibigay ng ganap na kahulugan sa lahat ng matagal nan iniutos ng kautusan. Nang sabihin niya, "Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Lucas 22:11. Ang ito ay ang pagkain Paskwa na kanilang kinakain, hindi isang bagong seremonyang hiwalay sa kautusan, sa templo at sa dambana. Walang utos mula sa kanyang bibig na nagtatatag ng bagong ritual na hiwalay sa templo, na may sariling schedule, sariling tuntunin at sariling uri ng klero. Nauna na niyang sinabi na hindi siya naparito upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta, at na kahit ang pinakamaliit na guhit ay hindi mawawala sa kautusan. Mateo 5 mula 17 hanggang 19. Hindi niya kailanman sinabi, "Pagkatapos ng aking kamatayan, kalimutan ninyo ang Paskwa," at sa halip ay gumawa kayo ng serbisyong tinapay at alak saan man kayo naroroon. Inalis ang templo, hindi inalis ang kautusan. Ipinahayag ni Jesus ang pagkawasak ng templo. Lucas 21 mula 5 hanggang 6. Nang mangyari ito noong taong 70 pagkatapos ni Kristo, tumigil ang mga hain, nawala ang dambana at nagwakas ang paglingkod ng mga Levita. Ngunit wala sa mga ito ang pag-alis ng kautusan. Ito ay paghatol. Nananatiling natasulat ang mga kautusan tungkol sa mga hain at Paskua. Hindi ginalaw. Imposible lamang silang sundin sapagkat inalis ng Diyos ang sistemang pinanggagawa ng mga ito. Ano ang ginawa ng mga tao? Sa halip na tanggapin na may mga kautusang dapat igalang, ngunit hindi maaaring sundin hanggat hindi ibinabalik ng Diyos ang santuaryo. Lumikha ang mga pinunong panrelihiyong ng isang bagong ritual, ang serbisyo ng komunyon, at idineklara nilang ang imbensyong ito na ngayon ang paraan upang alalahanin si Jesus at makibahagi sa kanyang hain. Kinuha nila ang tinapay at ang kopa mula sa hapag ng Paskwa at nagtayo ng isang ganap na bagong balangkas sa paligid nito, sa labas ng templo, sa labas ng kautusan, sa labas ng anumang iniutos ng Diyos. Bakit simbolikong pagsunod ang serbisyo ng komunyon? Halos sa lahat ng dako,
Ipinipresenta ang serbisyo ng komunyon bilang kapalit ng mga hain sa templo at ng Paskwa. Sinasabihan ng mga tao na sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak o katas sa isang gusali ng simbahan o alinmang gusali, sinusunod nila ang utos ni Kristo at tinutupad ang ipinahiwatig ng kautusan. Ngunit ito mismo ang uri ng simbolikong pagsunod na hindi pinahintulutan ng Diyos. Hindi kailanman sinabi ng kautusan na ang isang simbolo na walang dambana at walang dugo ay maaaring ipalit sa mga iniutos na hain. Hindi sinabi iyon ni Jesus. Hindi sinabi iyon ng mga propeta. Walang kautusang magtatakda ng gaano kadalas dapat gawin ang bagong komunyon. Sino ang dapat manguna? Saan ito dapat gawin? Ano ang mangyayari kung hindi kailanman sasali ang isang tao? Gaya ng nangyari sa mga Pariseo, Saduseo at mga eskriba. Ang lahat ng detaling ito ay inimbento ng tao. Marcos 7, mula 7 hanggang 9. Buong teolohiya ang itinayo sa seremonyang ito. May ilan na tinatawag itong sakramento. May iba na pagpapanibago ng tipan. Ngunit wala sa mga ito ang nagmumula sa kautusan ng Diyos o sa mga salita ni Jesus sa mga ebanghelyo kapag nauunawaan sa tamang konteksto. Trahedya ang bunga. Maraming tao ang naniniwalang sumusunod sila sa Diyos sa pamamagitan ng isang ritual na hindi niya iniutos. Ang tunay na mga kautusan ng templo ay nananatili, ngunit imposible nang sundin sapagkat inalis ng Diyos ang templo. At sa halip na igalang ang katotohanan ito ng may takot at kapakumbabaan, iginigiit na mga tao na ang simbolikong serbisyo ay maaaring pumalit sa mga ito. Pag-alaala kay Jesus nang hindi nag-iimbento ng bagong mga kautusan. Hindi tayo iniiwan ng kasulatan na walang patnubay kung paano pararangalan ang Mesiyas matapos ang kanyang pag-akyat. Sinabi mismo ni Jesus, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga kautusan." Juan 14:15. At tinanong din niya, "Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko?" Lucas 6:46. Ang paraan upang alalahanin siya ay hindi sa mga seremonyang inimbento ng tao, kundi sa pagsunod sa lahat ng sinabi na ng kanyang ama sa pamamagitan ng mga propetang nauna sa Mesiyas at sa pamamagitan ng Mesiyas mismo. Sinusunod natin ang maaaring sundin at iginagalang natin ang hindi. Nananatiling buo ang kautusan, ang Paskwa at ang sistemang sakripisyal ay nananatiling nakasulat bilang walang hanggang mga tuntunin. Ngunit ang pagsunod sa mga ito ay imposible na ngayon sapagkat inalis mismo ng Diyos ang templo, ang dambana at ang pagkasaserdote. Hindi binabago ng serbisyo ng komunyon ang realidad na ito. Hindi nito ginagawang pagsunod ang simbolikong tinapay at simbolikong alak. Hindi nito tinutupad ang mga kautusan ng templo. Hindi ito mula sa Torah at hindi ito iniutos ni Jesus bilang isang bagong, hiwalay na kautusan para sa mga bansa. Sinusunod natin ang maaaring sundin ngayon, ang mga kautusang hindi nakadepende sa templo. Ikinagalang natin ang hindi maaaring sundin sa pamamagitan ng pagtangging mag-imbento ng mga pamalit. Ang serbisyo ng komunyon ay pagtatangkang pantao na punan ang puwang na ang Diyos mismo ang naglikha. Ang tunay na takot sa Panginoon ay humahantong sa atin upang tanggihan ang ilusyon ng pagsunod na ito at bumalik sa kung ano ang tunay niyang iniutos. Ang sharing ito at marami pang ibang pag-aaral tungkol sa kautusan ng Diyos ay matatagpuan sa site angbatasnangdiyos.org.